Halina't basahin ang isang pabula mula sa pagsasalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat na pinamagatang Ang Hatol ng Kuneho. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigre na naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon. Subalit, siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Tulong! Tulong! Muli siyang sumigaw. Ah! Isang tigre! Sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. Pakiusap! Tulungan mo ako makalabas dito. Pagmamakaawa ng tigre. Kung matutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali! Sandali! Pakiusap ng tigre. Huwag kang mag-alala. Pangako, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na nagmamakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka rito, sabi ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan. Dahil nagugutom na ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali, sandali! Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige. Ang wika ng tigre. Pero pagkatapos nating tanungin, kakainin kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Tanong ng puno ng pino. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong pagkain? Mga taon ang ibinibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputol ninyo kami. Ginagamit ninyo kami sa pagtatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humuhukay ng butas na yan. Utang na loob. Huwag ka na magdalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo ang iyong gutom. Oh, anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakam at minungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ng tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Sa gaan ng akin, walang duda kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit anong ginawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya wag mo akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo ang taong iyan. Tingnan mo, lahat sila sumasang-ayon sa akin. Kaya umanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang buwe-buwelo upang sakbalin ng lalaki. Alam na ng lalaki na ito na nga ang kanyang kamatayan. Nang biglang dumating ang lumuluksong kuneho. Sandali, tigre! Sandali! Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Walang kwenta.
mo na ang sagot. Pareho lang ang sagot sa puno ng pino at baka. Pakiusap! Parang awa mo na! Pagsusumamo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na ako. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at ipinagalaw ang kanyang mahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang iyong isinalaysay. Subalit, kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon. Wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tingnan natin. Sabi mo, nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan ng makainayaang tao. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang panginginig sa klolo, kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula nang tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa! Wika ng kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso.